Are you happy? Sebastian asked Shira, savoring the aftermath of their wonderful union. Ramdam niya ang pagtaas at baba ng dibdib nito. Hindi siya sumagot. Bumalik na siya sa realidad. Hindi siya makapaniwalang panang ibabaw niya ang dikta ng puso niya. Ngayon, paano pa ang paghihiganting pinlano niya para dito? Tumagilid ito ng higa ng patuloy pa rin siyang nanahimik. I wish I could read your thoughts. Kapag ganyang nananahimik ka, lalo akong natatakot. Bamantong hininga ito bago masuyong hinalikan ng hubad na balikat niya. Please, one more chance, Shira. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa iyo sa kasalukuyan. This time, against all odds, ipaglalaban kita. Tiningnan niya ito. Say the words. Those three little words. Gusto kong marinig yun, paos na wika niya. I love you. Mahal na mahal kita. Mahal mo ba talaga ako, Baste? O baka bukas ididispatcha mo uli ako? Garalgal ang boses na tanong niya, habang pilit niyang kinokontrol ang emosyon. Kung totoong mahal siya nito, sapat na iyon para maghilam ang sugat sa puso niya. Kalilimutan na niya ang paghihiganti at sa piling nito ay magsisimula uli sila. Kinuha nito ang kamay niya at dinala sa dibdib nito. She bit her lip. Kung ang mabilis na tibok ng puso nito ang pagbabasihan, masasabi niyang mahal nga siya nito. Ganoon din kasi ang bilis ng tibok ng puso niya. Pinakatitigan siya nito. My lips, my eyes, my heart, my soul, every inch of me, isa lang ang isinisigaw. Ikaw noon at ngayon, sa iyo lang nakalaan ang pagmamahal ko. Hindi niyo nagawang baguhin ng mga nakalipas na taon. I love you. At kung bibigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, ipapadama ko sa iyo kung paano kita inalagaan sa puso ko. Tuluyang nalaglag ang mga luha ni Shira. Naniniwala na siya na mahal nga siya nito, dahil tulad ng sinabi nito, ipinapakita iyon ng mga mata at ipinaparamdam ng tibok ng puso nito. Nakasungaw rin sa mga mata nito ang mga luha, na nagpapatunay ng emosyon na sinasabi nito. Ang pagmamahal na sinabi ko noon, totoo rin iyon, Shira. Hindi ako kailanman nagsinungaling sa iyo. Ikaw lang din ang sinabihan ko na mahal ko. Yung nangyari noon. Inilapat niya ang dalawang daliri sa mga labi nito, para patigilan ito sa pagsasalita. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Ayoko nang alalahanin ang sakit na naramdaman ko noon. Sinadya mo man o hindi, nasaktan ako noon, nakalipas na iyon. Hindi na maibabalik pa, pero may ngayon at bukas pa, hindi ba, Baste? Pwede ba akong umasa na hindi na ako masasaktan pa? Tanong niya na namamasa ang mga mata, pinahid nito ang luhang tumakas sa mga mata niya. Hinding-hindi na, mahal ko. Hindi na. Sumigok siya. Kung ganoon, handa akong kalimutan ang nakaraan. Magsimula ulit tayo, Baste, aniya bago sumiksik sa dibdib nito. Tuluyan na siyang napaiyak, pero hindi na dahil sa sakit kundi sa sobrang saya. Pakiramdam niya ay nakalaya siya, mula sa isang rehas na nagkulong sa kanya sa loob ng maraming taon. Wala na ang galit at hangad na paghihiganti na matagal ding namalay sa dibdib niya. Ang tanging naroon ay matinding pagmamahal, para sa nag-iisang lalaki na nagmay-ari, at patuloy na nagmamay-ari ng lahat-lahat sa kanya. Pakiramdam niya ay napakaliwanag ng mundo. Oh, Shira, ikinulong siya nito sa mga bisig nito, at niyakap ng mahigpit na para bang natatakot ito na mawala siya. Pangako, araw-araw kong ipapadama sa iyo kung gaano kita kamahal. I love you so much. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya, nang matuklasan ko na ako pa rin ang nasa puso mo, at ang tanging lalaki sa buhay mo. You've never let any man be so close to you, the way you've allowed me to. May I ask why? Dahil ikaw lang ang mahal ko. Hinagka ng binata ang mga luha niya. Pagkatapos ay bumaba ito ng kama, walang pakialam sa kahabdan nito. Kung sa bagay, wala itong dapat ikahiya sa katawan nito. He was every inch a man. Kinela niya ang bedsheet para itakip sa sariling katawan, pagkatapos ay bahagyang umupo siya, at sinundan ng tingin ang binata. Pinuksan nito ang isang drawer, at mula roon ay may kinuha ito. Kapag kuwan ay lumapit uli ito sa kanya. Umupo ito sa gilid ng kama, at sa pagkamangha niya, ay inilahad nito sa kanya ang isang kaita, na nahihinuhan na niyang singsing ang laman. He opened it, and there she saw a glittering diamond, and at its finest.
Ipinangako ko noon na bibilhan kita ng isang magandang singsing, kapag kinita ko ang unang milyon ko, hindi ba? Hindi ko kinalimutan ang pangakong iyon, Shira. Here it is, Shira Carillo, my yobo, will you marry me? Marry you, Baste, of course. Maya-maya ay natigilan siya, pero ang daddy mo, papayag ba siya? Shira, marami akong maling desisyon na ginawa sa buhay ko, katulad na lang ng saktan kita noon. Loving and marrying you, iyon ang pinakatama, kaya hinding-hindi ako makapapayag na sa pagkakataong ito, ay hahadlangan ako ng ama ko. Trust me, Shira, this time, I will make it right. Then yes, I'll marry you. Kung ganoon, bukod sa singsing na ito, pwede mo rin bang tanggapin ang isa pang simbolo ng pagmamahal ko? Mula sa hinliliit nito ay hinubad nito ang isang singsing. Iyon ang singsing ng mami nito, na ibinigay nito sa kanya at isinauli niya nang magalit siya rito. Wore it every day so I could feel you were still with me, even during those past years we weren't together. Sunod-sunod nang nagpatikan ang mga luha niya. She was happy, so happy. My love for you is like the roundness of this ring, infinite, endless, anito habang isinusuot sa daliri niya ang singsing. Hawak ni Sebastian ang kamay ni Shira, habang tinutungo nila ang opisina nito sa EBN. Mula nang ma-interview ang binata, parati na silang laman ng mga balita. Maging ang pagkakatira niya sa bahay na ay lantad na rin sa publiko. Hindi na rin siya nagulat na nakalkal na ng media ang kanyang biography, kaya marahil hindi na nagulat ang mga empleyado nito sa pagpunta nito roon nang kasama siya. Nakalimutan kong itanong kung may dapat ba akong iwasan rito sa opisina mo, aniya rito. Tumigil si Sebastian sa paglalakad, kaya napatigil din si Shira. Umarap ito sa kanya. He smiled knowingly. Gibo, ang gusto mo bang itanong ay kung may girlfriend ako rito? Panunokso nito. I've been a good boy. With that, you shall give me a reward. And I'm claiming it right now. Bago pa siya makahuma ay inangkina nito ang mga labi niya. Mabuti na lang at hindi nito pinalalim ang halik na iyon, at agad din siyang binitiwan nito, nakakahiya sa mga empleyado nito. Hinampas niya ang dibdib nito sa kapilyuhan nito. Nang pasimpleng tumingin siya sa paligid, nakita niyang malawak ang pagkakangiti ng mga nakakita sa kanila. Dumiretso na sila sa opisina nito. Anong maitutulong ko, aniya nang maupo ito sa executive chair nito, at sinimulang harapin ang mga paperworks. Alangan naman kasing maghapon lang siyang tumunganga roon. Nagangat ito ng ulo at kinindatan siya. Just be my inspiration. Natawa siya. Umalis ito sa kinauupuan nito at nilapitan siya. Hindi naman tayo magtatagal dito. May mga pipirmahan lang ako, then aalis na rin tayo. Saan naman tayo pupunta? Tanong niya. Napansin niya ang tagilid na pagkakaayos ng necktie nito. Inabot niya iyon at inayos. Lam-erewan ang fondness sa mga mata nito, basta, napasinghap siya ng kabijin siya nito sa baywang. Bakit, akala mo ba, tatagal ako rito sa opisina na nandyan ka lang sa harap ko? Goodness, Shira, if you only knew what's running on my mind right now. Sinumpong siya ng kapulyahan. Nang aakit ng initian niya ito. Bakit, Mr. CEO, anong tumatakbo sa isip mo ngayon, ha? He groaned. Halatang apektado ito ng panunukso niya. I wanna make love to you right here, right now, but it can wait until we get home. Oh yeah, can you hold on? Patuloy niyang panunukso rito. Kinagkan niya ang tungki ng matangos na ilong nito. Napamura ito. All right, I don't think so, lalo na kung ganyang inaakit mo ako. Why my love, pareho lang tayo ng nararamdaman. Willie kunwari ay hindi kumbinsidong sabi niya. Want me to prove it? Bago pa siya makasagot. Walang kahirap-hirap na pumasok ang isang kamay nito sa loob ng blusa niya and teased her there. She arched her body involuntarily. He was right, they just felt the same. Si panunukso nito at patuloy sa ginagawa doon. Kinagat niya ang ibabang labi, para pigilan ang pag-alpas ng isang ungol. Stop it, Baste. Stop what? You're torturing me. Mahinang angle niya rito. That's what you get for teasing a hot-blooded male like me, my love, bulong nito sa kanya bago inangkin ang kanyang mga labi. I love you, Shira, I really do. Anito nang pakawalan ng mga labi niya. Mahal din kita, Baste. Inayos na nito ang blusa niya. Shall we go? Saan? Sa bahay.
para tapusin ang nasimulan natin dito sa opisina. Umuno sa buong opisina ang halakhak ni Sebastian. With desire in his eyes, he looked at her. Later, Joel, later. Sa ngayon, kailangan muna nating ihanda ang isang engagement party bukas. Engagement party? Yes, engagement party natin. Karangalan kong ipagsigawan sa buong mundo na ikaw ay magiging asawa ko na sa wakas. Magiging Mrs. Sebastian Eleazar siya pagkatapos ng isang buwan. Iyon ang napagkasunduan nila. Masyadong maikli iyon para iayos ang kasal na nais nito para sa kanya, pero para sa isang tulad nito ang status sa buhay, sapat na ang isang buwan para magkaroon ng engranding kasalan. Money's power will work accordingly. Ngumingiti na ang mga mata mo, Sebastian. Talaga, pakikisakay ni Sebastian kay Barbie nang makaalis si Shira. Nakasalubong nila ito ni Shira sa hallway ng EBN. Saglit na nag-usap ang dalawang babae, bago nagpaalam si Shira na gagamit lang ng ladies' room. Umalukip-kap siya at relaxed na sumandaw sa pader. Nasa lobby na sila at doon na lang niya hihintayin si Shira. Yes, sa loob ng 3 taon na nakilala kita, ngayon ko lang nakitang ganyan kaliwalas ang mukha mo. Of course, alam ko ang dahilan. Si Shira, hindi ba? Laman kayo ng mga pahayagan at telebisyon. Kung hindi lang ako busy sa paghahanda sa sariling kasal ko, noon pa sana kita kinulit. Loko ka. Sa balita ko panalaman na sa bahay mo nakatira si Shira. At yung phone patch interview mo. My God, it was really something. Natawa si Sebastian. You're definitely in love. Kahit ang tawa mo, buhay na buhay. I love her, Barbie. She's the only girl I love. At gusto kong malaman mo na magpapakasal na kami ni Shira sa isang buwan. Holy cow! Nanlalaki ang mga matang bulalas nito. Magpapakasal na kayo at sa isang buwan na. Ibig sabihin, mas mauuna ka pa kaysa sa akin. Yes, natatawang sagot niya. Bukas gaganapin ang formal announcement. Be there with Azrael. Ilang sandaling hindi ito umimik at nakaawang lang ang mga labi. Maya-maya ay ngumiti ito ng maluwang, wow. CEO and Chairman Sebastian Eleazar will tie the knot. Huli tiyak na nanlulumaw na ngayon ang business associates mo, na gusto kang maging manugang. Pumalatak ito. Akalain ko bang uunahan mo pa kami ni Azrael? Sorry dear, pero hindi na kasi ako makapaghintay na maging asawa si Shira. Are you kidding me? Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Oh, baste, you've been so busy trying to hide how sad you are. Ngayon ay nasa buong aura mo ang kasiyahan, anito bago tumayo at niyakap siya. Pamantong hininga muna siya bago muling nagsalita. Siya nga pala, pumunta ako sa The Medical City. Bumakas ang katuwaan sa mukha nito. That's good. Nakapag-usap kayo ng daddy mo. Umiling siya. Tulog siya nang sumilip ako. Well, sabi ng mga doktor niya, he's doing fine at pwede nang umuwi sa Cotabato. Ang akala niya ay matitiis niya ang ama, pero hindi pala niya kaya, dahil natagpuan na lang niya ang sarili na nasa harap ng pinto ng hospital nito. That's a good start. Si Shira ang dahilan, hindi ba? Nabura ng pagmamahal ang galit na nasa puso mo. I guess so, pagsang-ayon niya. Paste, napansin mo ba ang napansin ko kay Tito Fernando? Maingat na tanong nito. Hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ng pinsan. Subalit kung may napansin man siya sa ama sa pagdalaw niya rito, iyon ay ang kakaibang aura na mayroon nito. Hindi na mabangis ang dating ng mukha nito. Tila wala na ito sa trono nito. Naging dahilan ba ang heart attack nito, para naisin nito na magbagong buhay na? Nakapag-isip-isip at nagsisisi na ba ito sa mga kasalanang ginawa nito? Alam mo ba na noong huling dumalaw ako sa kanya, narinig ko na iniuutos niya sa abogado niya, na asikasuhin ang pagbabalik sa mga may-ari ng mga lupang kinamkam niya. O kung naisin man ng may-ari na tuluyang ipagbili iyon, ay babayaran niya iyon ng tama. Bukod doon, narinig ko rin na balak niyang magtayo ng mga foundations. Umawang ang bibig niya sa pagkagulat. It can be, umiling na wika niya. Hindi ka makapaniwala na maaaring magbabago na ang daddy mo. Hindi mo kilala ang ama ko. Sagad hanggang buto ang kasamaan ng ugali niya. Maigting na wika niya. Pero Sebastian, lahat ng tao, gaano man kasama ay pwede pa ring magbago. It's never too late, lalo na kung nais niyang iayos ang lahat. Honestly, hindi ko alam kung ano ang iisipin ko, naguguluhang wika niya.
Akmang magsasalita pa ito nang dumating na si Shira.